pinapaalam nila sa'yo. Yes, kasi Very proud yung mga cheating wives. hindi siya wife, husband. Kasi ganun yung dad ko before. Okay. Parang familiar siya sa akin. So, marami kang kilalang mga cheaters. Oh. Yes. Ikaw ba, nabiktima ka na ng nag-cheat na ba sa'yo isang karelasyon? Yes. Really? Anong experience? If you, kung okay lang sa'yo to share. Siyempre masakit. But at the same time, big lesson. Yan. Pinagpalit ka ba sa iba? Yes. Pero okay lang. Ganun talaga ang life. Yan, ang bongga. Oh. Gusto ko rin maging biktima ng isang cheating boyfriend para at least ganyan ako ka-happy. Ha? Kasi sabi mo masakit pero parang masaya ka. Oo. Pero congratulations and good luck sa the cheating wife. Yan. Thank you po. Okay. Ito, ibabalik ko na. Ito, siguradong hindi siya mag-cheat dahil kakakasal niya lang at happy siya. Phoebe Walker. Congrats sa Phoebe, ha? Thank you. At least you're working again. You're back. Yeah. I have to. Oh, We are contract. Malaking gaso sa Boracay. A very, very malaki po. Yeah. Yeah. Thank you. Salamat, Sir June Lalin. Okay, here we go. To Showbiz Ganap, pakinggan naman natin si James Miguel. Hello po. Question for Directo. Bakit po the cheating wife yun? Actually, this concept, at yung concept na yung script ay hindi ako nagsulat. So, they just tapped me to direct this material. No? So, pero nung dine-develop pa lang siya, nilapitan ako nila Sir Ronnie Benaid. Sabi nila, may concept sila for me. And then, ayun nga, it's about dalawang byuda na originally nag-meet pa sila sa sementeryo kasi pinagluluksa nila yung mga asawa nila. But, ayun, nagka-developan sila. Tapos biglang, hindi pa pala patay yung asawa ng isa. Hanggang sa naging siya, parang yung isa na lang ay may asawang papyo lang. Parang yung isa ay may asawang seaman na binihag ng mga pirata. Tapos nakilala ang isa ring byuda. Tapos ayun, nagka-developan sila not knowing na buhay pa pala yung asawa ng isa. And then yung conflict nangyari because may thing na yung dalawang byuda supposedly. So yun. So doon nag-start yung conflict kwento. Thank you po. Alright, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin from Lionheart TV, Richard Paglikawan. Hello, good afternoon. Thanks, PB. For our actors, what are your thoughts on cheating? And siguro, kung magpapatawad ka, ano yung worst thing para hindi mo siya mapatawad? Mapatawad mo siya of all the things except for this one. Start tayo kay Primo. Hello. Good evening, guys. Good afternoon pala. Thank you for that wonderful question. Actually, medyo mabigat yung tanong na yun. When it comes to cheating, kung ano yung kaya ko mapatawad, how depth. Ano muna, what are your thoughts on cheating? Ano yung definition mo? Ano yung pagkakaalam mo with cheating? And ano yung lahat ng bagay gawin na pero hindi mo mapapatawad yung isang bagay na yun in terms of cheating? Siguro, sige, let's go on the first thoughts about cheating. Siguro it's about being uncontentment or parang unsatisfied dun sa relationship na meron ka. Pero it's not just the physical thing yung cheating para sa akin. Kasi maraming types of cheating. May emotional cheating, yung physical cheating. Siguro once na nakapag-isip ka na yung even on the smallest thing, nagbubura ka na ng mga chats or nagtatago ka na ayaw mabasa ng partner mo, consider na rin yun as cheating. Pero it's a micro-cheating. But when it comes naman dun sa depth ng cheating na hindi mo mapapa-accept
siguro it's about kapag nagkaroon na rin ng deep sexual and emotional tension yung partner mo with the other individual. Pero ang pinaka-idea ko lang doon is, kung hindi ka naman na masaya, it's easier to let go, just to be honest na lang din. Para at least hindi na rin kayo magkasakitan. Kasi sometimes, lumalalim siya, nagkakasakitan pa yung relationship. Kasi two people are trying to force things up eh. Kaya try ba nilang buuin, kaya try ba na work out. Though hindi naman natin masisi kasi baka yung iba nangihinayang sa memories, di ba? Sa mga pinagsamahan, ganyan. Pero it all boils down pa rin sa honesty na kung hindi na talaga kaya, huwag nang ipilit. Para at least you can go with your own lives and mahanap nyo na yung taong para sa inyo talaga. Ayan. Thank you, Tino. Ses. Thank you. Pwede po pa ulit ng question. Pero medyo mabigat po kasi yung question. Okay, so the question is, what is your definition of cheating? And yung pangalawa, ano para sa'yo yung hindi mo mapapatawad? Not necessarily cheating, tama po ba? Or within cheating, Para lahat nagawa all about cheating. Pero ano yung isang bagay na hindi mo na mapapatawad? hindi mo mapapatawad? Siguro yung... And then, for me, kaya ko magpatawad, pero hindi na para sabihin sa kanyang napatawad na kita. Siguro, kaya hindi ko kayang sabihin sa kanya kasi nakita ko yung sarili kong sobrang nahirapan talaga ako. Like, talagang hindi ko nakilala yung sarili ko. Yun. Kasi cheating is still a choice eh. But, yeah. I'm done po. Ikaw na, Vince. Okay, Vince, ano para sa'yo ang cheating? Sa akin, cheating. Masakit kasi yun eh. Hindi yung ano eh. Pero para sa akin, yung cheating, nagpapatibay din kasi yun para sa akin, di ba? Yung masaktan ka para masubok ko kung hanggang saan ako magpapatawad. Pero yung tanong mo na lang po na kung saan hindi ako magpapatawad, siguro yung sarili ko. Kasi yung sarili ko yung ano eh, mas gusto ko yung ako yung masasaktan kasi alam kong paulit-ulit sinasabi yung kaya ko i-convert yung sarili ko. Huwag lang po ako yung makasakit. Ayan, para sa akin yun. And regarding dito sa The Cheating Wife, ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan na ginawa nyo for this movie? Ako po, yung role ko po dito na merong HD. Yung nagpa-flashback sa character ko po yung nangyari na kung bakit. Yung dinukod po ako ng mga pirata. PTSD, yung PTSD po ako. Pag may naririnig akong pito, nagpa-flashback sa akin kung paano ako pinahirapan nung mga pirata. Ayun po. Mahirap po sa akin yun. Kasi hindi ko pa, wala pa ako na-encounter ng tao na gano'n sa totoong buhay na may sakit siya na yun, wala ako nakita. So, yun. Ayun yung hindi ko malilimutan. Thanks, Princess. Siguro yung sa amin ni Allison, yung connection namin dalawa. Kasi hindi lang sa love scene, kundi din sa bonding namin nun. Yeah, yung bonding namin nun ni Allison and then namin yung mga artists. Thank you, Primo. Sa akin naman, siguro it's first time ko rin kasi maka-work talaga sila Direk, sila Vince, sila Ses. So para sa akin, yun yung treasure ko na on this project. It's one of my remarkable films din, just to work with them. And abangan nyo na lang din syempre para at least mas magulat kayo sa mga mangyayari. Thanks, Primo.